Hello beautiful people, welcome to my mini vlog. Ako po si Maribik, 5 taon na pong kasambahay dito sa Saudi Arabia. Hi, hello, magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga OFW kung saan man po kayong dako ng mundo. Nawa po ay mag-iingat kayo palagi. Lalong-lalo na po sa mga malalapit sa puso ko, ang mga kasambahay na katulad ko po. Keep on going lang po tayo dahil hindi naman po sa lahat ng oras ay magiging kasambahay lang po tayo. Good morning everyone! For today's video nga po ay kukwento ko sa inyo kung paano ako napunta dito kay amo ko. Bali sa lahat ng legal papers ko po dito, ang pinakaamo ko po yung anak ni amo na pang-apat na nakatira sa Riyadh. Nung kumuha po siya ng kasambahay sa agency namin sa Pilipinas, nagkataon na yung kasambahay ni amo dito ay hindi na bumalik. Yung paalam po na bakasyon lang, hindi na po bumalik. Siguro hindi kinaya yung dami ng trabaho. Sinasabi ko po sa inyo, sobrang dami po ng trabaho dito kapag nandito lahat ng anak niya kasi siyam po yung anak niya. Tapos may mga pamilya na yun, may mga anak na yun. So pag bakasyon po, lahat po talaga yun na andito. Kaya pag bago ka pa lamang po dito at mahina-hina ang loob mo, talagang surrender ka. To make a story short, instead na kay amo ako, binigay niya ako dito sa kanyang ina. Nung mga panahon pa na dumating ako ng damam, hindi po ako agad nasundo ni amo kasi nga po nakabakasyon siya dito sa Albaha, napakalayo po noon. Kailangan pa mag-plane or di kaya mag-long drive. So nagstay po ako sa Suwa ng 5 araw. Bayad po nila yon, yung Suwa na yon. Libre kain, libre lahat, kain tulog lang gagawin doon ng 5 days. After 5 days po sinundo ako ni amo and then nag-travel kami papuntang Riyadh from Dammam. And then, inabot na po kami ng gabi sa daan, tapos nag-hotel kami, and then pagka kinabukasan pa, niya ako nadala ng airport sa Riyadh para po lumipad papunta dito sa Habha sa kanyang ina. Naging first impression ko po sa amo ko, napakabait, napaka-gentleman kasi pagdating po ng airport, hindi niya ako pinabayaan, pinag-check-in niya ako, hinatid niya ako sa gate. And then yun, lahat talaga ginawa niya. Tapos sabi niya, huwag ka mag-alala, mabait yung magulang ko. And then sabi niya kung may problema, heto yung number ko. Binigay niya agad yung number niya sa akin. Kaya naging panatag naman yung loob ko noon nung papunta ako dito sa kanila. Then pagdating ko nga po ng airport ng Abha ay sinundo din ako ng anak niya na lalaki. And then nag-travel na naman po kami from the airport papunta dito sa bahay nila. 2 hours, ganun po kalayo. Dumating po kami dito sa bahay ay alas 10 na ng gabi. Tapos tinanong ako ng amo ko kung kumain na ba ako, kung kakain ba ako. Sabi ko hindi na, magpapahinga ako. Tapos sabi niya sige, binigyan niya ako ng tubig, biskwit at saka may inom. Pero sa daan palang papunta dito, ibinilhan din ako ng anak niya ng mga chocolates, ng mga hygienes ko na binigyan niya rin ako. Kaya yung impression ko sa lahat ng anak niya ay napakababait po, napaka-gentleman talaga. So yun, nag-first day ako, kinabukasan, nagising ako sabi kasi ng amo ko nung gabi bago matulog, gumising daw ako ng 8, pero nagising po ako ng 7, then naligo na ako, nag-prepare na ako ng sarili ko. Hindi ako lumabas kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin ko sa labas, diba? So, nandito lang ako sa kwarto. Inantay ko si amo na pumunta dito sa kwarto ko. Tapos pumunta siya dito sa kwarto ko. Dinalhan niya ako ng mahahabang mga damit na mga bestida. Yun pala talaga ang susuotin. Tapos binigyan niya ako ng talukbong sa ulo. Yun. Bago ako lumabas, tapos paglabas namin, diniretso niya ako sa kusina. Sabi niya, kumain ka muna. Yan, maraming pagkain dyan. Gusto mo mag-init, gusto mo magluto. Kumain ka muna, babalikan lang kita mamaya. Ginawa ko, pagtingin ko sa rep, kanin is life talaga tayo mga Pilipino. Ay may nakita kong kanin, kaya ininit ko siya. Yun ang kinain ko. Nagmadali akong kumain nun. Siyempre pa-impress tayo. First day ng ating trabaho. After 30 minutes, binilikan ako ni amo. So yung tinuro niya na sa akin kung saan nakalagay yung kutsara, tinidor, mga ganyan lahat. Kung saan mo kukunin yung mga hihingi nila na mga madalas nilang kunin kapag kumakain. Basta yun, ipinasok ko lahat yun sa alimpatakan ko.
Tapos sabi niya pagkatapos ko daw sa kusina, pwede na daw ako maglinis sa may sala. So, tapos sabi niya, pag natutulog pa, hindi ka pwede magamit ng vacuum kasi nga maingay, magigising kami. So, kung gusto mo naman magwalis-walis ng maliit, yun yung walis na maliit ang gamitin mo para hindi ka gagawa ng ingay kasi lahat ng kwarto ay may natutulog. Yun yung time na bakasyon po talaga. Nandito lahat yung mga anak niya. Umalis ako ng Pilipinas, ang timbang ko ay 59 kilos. After 1 month dito ay naging ting-ting ako, naging 49 na lang. Ganun po talaga, kadami. Kadami ng gawain. Good thing lang nung first day ko po, mga 11 ng gabi, tapos na silang kumain nun. Sabi ni Amo, magpahinga ka na doon, tapos bukas gumising ka ng 8. Yung sinasabi niyang pagising ko ng 8, ang ginagawa ko po ay nag-a-advance ako ng gising. 7 pa lang nagigising na ako. Syempre mag-aasikaso pa ako sa sarili ko. Instead na lumabas ako ng 8, 7:30 ako lumalabas kasi kakain pa ako. Yung mga ganon. Alam mo yung mindset ng taong nagtatrabaho talaga. Kasi ganon eh. Umalis ako ng Pilipinas, may trabaho ako na department head sa isang shopping mall sa Kidapawan. Yung mindset ko ay laging naka-advance pagdating sa oras kasi ayoko nalilate. Nung first day ko nga nung pagpahinga ko, pumasok si Amo, kinamusta niya ako, kamusta ka naman, gutom ka ba, kumain ka ba, pagod ka ba? Sabi ko, okay lang, magpapahinga lang po ako. Tawan-tawa pa ako noon nung pagtalikod niya kasi hindi niya naman naintindihan yung sinabi ko, hindi ko rin naintindihan yung sinabi niya, basta yun lang sinagot ko. So yun na nga, second day ko ay sinabi ko sa'yo para akong na 2x2. Sobrang sakit ng katawan ko. Buti na lang po talaga nagbaon ako ng mga pain reliever galing ng Pilipinas. Yun na, nakatulong ng malaki sa akin yun. Tapos syempre, daro na po dun sa payhimuon. Puslan man trabaho ang yan. Hindi trabaho jud. Nakakatuwa pa every time may nakakasalubong sa akin o nakikita ako na syempre bago sa paningin nila. Ano daw pangalan ko? Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko kasi yung tanong nila hindi naman ini-English. Pero pag ini-English na ako, yun, nakakasagot ako. Ang naging adjustment ko dito ay nagtagal lang ng 4 na linggo. 1 buwan po. Adjustment ko. Nakapag-adjust na ako. Na na balance ko na yung oras ko kung paano ko i-handle, kung paano ko aalagaan yung sarili ko na hindi ako masyadong mabugbog sa trabaho. So, ganun po. Kaya kung mag-a-abroad ka, sinasabi ko sa'yo, magdala ka na ng maraming pasensya. Maraming pasensya. Pwede tuli-tulinadang pasensya ang dalhin mo, magdala ka. Kasi mauubusan ka ng pasensya sa mga bata dito. Hindi ka pwedeng sumigaw. Hindi ka pwedeng magalit sa mga anak nila. Ang pwede mo lang gawin ay didmahin ang lahat ng mga nangyayari sa paligid mo na para bang wala ka sa planeta, ganun. Ang pinagpasalamat ko lang din po talaga yung mga bata dito ay hindi nananakit. Yung iba po talagang bata ay nananakit. Pero yung mga apo po niya, wala pong nananakit sa apo niya. Like yung alam nyo na po yun, basta may mga bata po, karamihan ng mga bata dito ay walang galang as in. Pero yung mga apo po niya, ay nako, napakababait po. Yun lang, yung mga behavior nila kapag gagawa ka sa kusina, kuha dito ng mga gamit. Yung mga ganun, yung para pong nangaasar. Pero ganun lang po, hanggang ganun lang. Kahit naman napunta ako dito sa amo ko ay wala po akong doubts. Wala pa akong pinagsisisihan sa kanya man o sa anak niya o kahit sino siguro sa mga anak niya. Wala pa akong pagsisisihan kasi napakababait po talaga nila. Pagdating naman po sa pagkain ay hindi ka talaga mabibihain. Hindi ka rin pakakainin ng tira-tira lang nila. So hanggang dito na lang po muna yung ating video at masyado ng mahaba. Maraming salamat po sa panunod. See you in my next vlog. Don't forget to follow, like, and share. Mahal ko po kayo. Amping Kanunay.